po ng Diyos. Amen po ba? Dahil sa kanyang katapatan, nandito po tayo ngayon, nakatayo at handang magpuri pa rin sa kanya. Kaya naman po, maaari man natin siyang bigyan ng isang masagalang palakpakan at sigawan. He deserves the praises. Ayan. Sabay-sabay po tayo umawit. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabay-sabay lahat ng boses. Ang kailangan mo, magiging mo, ang Diyos sa buhay mo. Ang nalalaman
Panginoon, na kahit na kami ay napapagod man sa aming mga gawain, Panginoon, patuloy kang nagpo-provide ng kalakasan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil nakarating kami dito ng ligtas, nakasama ang aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, dahil you keep on providing sa aming mga buhay na unexpectedly, Panginoon, kahit na akala namin ay wala na, bigla-bigla na lang mayroong dumarating, Panginoon. You are a God of 11:59 na kahit last minute, Panginoon. Ikaw ay nagbibigay ng aming mga milagro sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na nag-iisa. Nag-iisang tunay na Panginoon. And that is you, Jesus. We worship you. Sabay-sabay natin siyang awitan muli. Di man sapat aking mga gawa sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Di man sapat maging ang salita sa pagpupuri, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aming Ama. Anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magkakapas sa iyo, maglilingkod sa iyo, maglilingkod sa iyo, nang may kagalakan, panata mo ngayon, ang kailangan tanong, Panginoon. Ako sa'yo'y magtatapat, ibibigay
Lahat ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Lahat ng luwalhati at pagsama. Salamat sa tunay na kapahingahan, Panginoon, na inyong mga maggagawa. Itong araw na ito ay hindi aksidente na kami nagkasama-sama, Panginoon. Ngayon pala nangungusap ka na sa puso ng bawat isa. Salamat. Sabi mo nga, Panginoon, sa iyong word sa Psalms 46, verse 1-2, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag tayong matakot kahit lumindol man at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Dahil alam namin, Panginoon, ang kahit kami ay nalulungkot, tunay na ikaw ang aming kasiyahan. Kapag kami ay nangihina, ikaw ang aming kalakasan. Kapag kami ay nababahala, ikaw ang aming sandigan. Sarap sa pakiramdam, Panginoon, na meron kaming Diyos na katulad mo, na hindi nagbabago. Diyos, ikaw ay Ikaw ay karapat-dapat.
Yes, O Lord God, this is our declaration, O Lord, na tunay nga po, Panginoon, we are looking forward to the future wherein Ikaw po, Panginoon, ay nasa piling ng mga tao. Kapiling na namin, Panginoon. Maraming salamat po sa hapon na ito. We are celebrating, Lord, your goodness and faithfulness to City of Hope, Dasmariñas. Amen. O Panginoon, tunay na napakabuti mo, O Diyos. Tunay kang matapat, Panginoon. Sa bawat taon, Panginoon, na dumaan sa iglesyang ito, pinatunayan mo na Ikaw ang kasama namin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang foundation. You are the stronghold, O Lord God, of this church, O Lord. At ang iglesia, Panginoon, walang makapananaig sapagkat Ikaw, Panginoon, ang may-ari ng iglesyang ito. Marami pong salamat, O Lord God, sapagkat dito pa lamang we have a foretaste, O Lord God, ng kaharian na inihanda mo po para sa amin. Gaya ng iyong mga salita sa pahayag, Panginoon, na ang tahanan ng Diyos ay makakasama naming mga tao. Maninirahan kang kasama ng iyong bayan. Kami ay magiging iyo at iyong bayan. Makakapiling ka namin, Panginoon, ng palagian at ikaw ang aming Diyos. Kaya nga po, Lord God, ngayon pa lamang, O Lord, we are celebrating. We are joyous, O Lord God. We are grateful, O Lord God, sapagkat ipinaranas mo, Panginoon, ang iyong kalapitan sa amin. Amen. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa presence mo na nasa aming kalagitnaan. You said in your word, if there are 2 or 3 gathered in your name, you are there in their midst, O God. Kaya po, Panginoon, marami pong salamat. We are experiencing you here in our midst, O God. Salamat po sa malayang paggawa ng Banal na Espiritu. Although, Lord God, may mga gawa ang kaaway, but Lord, you have defeated the enemy, O Lord God, a long time ago, and we walk in victory through Christ our Lord and Savior. Kaya Lord God, sa hapon na ito, patuloy, Panginoon, dinideclare namin ang presence mo, ang paghahari mo po sa aming kalagitnaan. Ang bawat bahagi ng gawain ito ay ni-offer namin sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat sa pag-aawitan. We are truly blessed, O God. Ang lahat ng mga papuring awit, Panginoon, ay declaration ng pagsamba namin sa inyo. And Lord God, even, Lord, as we hear your words later, prepare our hearts, Panginoon. Gawin mo pong matabang lupa, Panginoon, na nasasabik sa pagtanggap ng iyong mga salita. Ang iyong salita ay ilaw. Ito, Panginoon, ang aming gabay sa landas na aming nilalakaran. Tulungan mo kami na laging hanapin ang kalooban mo, Panginoon. Magganap ang kalooban mo sa buhay namin, sa iglesyang ito, sa community na ito, sa bansang ito, at sa bawat tao, Panginoon, na ikaw ang dinedeclare na tagapagligtas at Panginoon nila. Pagharian mo kami, Panginoon. O Lord God, patuloy namin pinagkakatiwala, Lord, ang iglesia ng City of Hope. Maraming salamat sapagkat ito'y nagmula sa iyong puso. And ito ay magpapatuloy dahil ito ang kalooban mo. Marami pa po ang hindi mga nakakakilala sa iyo. And we thank you, Lord God, sapagkat nasumpungan namin ang liwanag kay Kristo. Tulungan mo rin kami ibahagi ang liwanag na ito sa iba. Tulungan mo po kami ang iglesia dito sa Dasmariñas, O Lord God, to be salt and light to the community, to the people around us, O God. Nang si Kristo din, Panginoon, ang maghari at maging ilaw at liwanag nila. O Lord God, marami pong salamat. Papuri at pagsamba ay para sa iyo. May you deserve all, may you receive, O Lord God, all the praises that is due you. Ikaw, Panginoon, ay maluwalhati namin sa paraan na katanggap-tanggap sa iyo at nakalulugod sa inyo. Ito po aming papuri, ito po ang aming pasasalamat. In Jesus' mighty name, amen and amen. Yeah.
praise God because we are celebrating now the 3rd anniversary of our church here. At sa ating pangatlong taon, ito ang ating topic, no? Rekindling the passion for mission. Can we read together, sabay-sabay? Rekindling the passion for mission. May papakita ko sa inyong picture. Dito ako galing sa lugar na ito. Ako ay taga Dasmariñas. Look at this picture. Nakita niyo ako? Yan yung tinatago kong talento. At itinago ko na. Ayun. Pastor na ako niyan. Okay? During that time, pastor na ako. Siguro ito ay mga 30 years ago. Ito ay anak ko sa pananampalataya, nagpapatuloy yan sa Lord. Anak ko sa pananampalataya, asawa siya ng pastor. Anak ko rin sa pananampalataya, ito'y disipulo ko, naging mag-asawa sila. Nag-plant kami ng church sa Lemery, Batangas. Si Edgar. Naalala niya si Edgar? Cute na Edgar na, no? Si Kuya Edgar, Kuya Tisoy. Si Raleigh na sa UK. So, 30 years ago, ito na yung ginagawa namin. Nagpa-plant ng church, nagmi-mission, at hindi na mapagod. Patuloy na ginagawa at patuloy na gagawin. Walang tigil. Then say amen to that. Amen. Bakit, no? 16 lang ako nun eh. When my pastor allowed me to join a mission team para mag-plant ng church, and then 2 years later, nag-aral sa PMI para maging full-time pastor. Until today, I'm still doing mission of planting churches for God's glory. Hanggang ngayon. From Calamba, bumalik ng Dasmariñas para magsimula ng isang iglesia sa ilalim ng City of Hope Church. No, I did not stop doing mission of planting churches because this is the calling of the church. Can you say amen to that? Amen. Wala nang iba pang pinagagawa ang Diyos sa church kundi ang sumamba at magmisyon. At bawat miyembro dapat mag-participate. Sabi mo sa katabi mo, kasali ka doon. Katulad ng ginawa ng unang iglesia, no? Jerusalem was the first mission jumping board, no? Through the influence of the Holy Spirit. From Jerusalem, they reached out, no? Yung city nila, the city of Jerusalem, Judea, Samaria, and then nagkaroon ng persecution. Those being persecuted went to Antioch at ipinanganak ang church sa Antioch. Pagdating sa Antioch, ang Antioch naman ang naging mission jumping board, no? Nila Paul and Barnabas, again, through the direction of the Holy Spirit. And their task is bigger than Jerusalem. Dahil ang gusto nilang abutin doon sa Antioch is all the nations, lahat na ng bansa. No? Kaya nung pinili nila si Barnabas and Paul, ang isip nila, lahat ng bansa maibanghelyohan, mapangaralan ng mabuting balita. No? At first, Antioch is a mission field for Jerusalem Church. And then, became a mission center herself for Asia Minor. Ganun po ang church. That's the nature of the church. Una, ang church ay mission field. But later, the church will become a mission jumping board. For example, katulad ng aking pinagpe-pray sa Marikina. Pagkatapos sa Marikina, ang plano, we will go to Toronto, Canada to start another church. Amen? No, walang imposible sa Panginoon. No? Kasi pupunta nga sila roon at mag-start ng business at kasabay ang pag-start ng church. Okay? So, ang City of Hope, ang pangarap niya, katulad ng pangarap ng Panginoon Jesucristo. Yan ang pangarap niya. No? Tatanggap kayo ng kapangyarihan upang maging saksi ko. Saan? Sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Kung ikay tagasunod ni Jesus, papakinggan mo yon. Na tayo ay hindi lang dito, kundi doon din. Can say amen to that? Amen. Ang mission natin hindi lang dito, kundi doon din.
Mission is both here and there. Ang mission natin ay dito at doon. No, let's read Acts 13, 1-5. Samahan niyo ako sa pagbasa. Okay, sabay-sabay. Among the prophets and teachers of the church of Antioch of Syria were Barnabas, Simeon called the Black Man, Lucius from Cyrene, Manaen, the childhood companion of King Herod Antipas, and Saul. Verse 2. Wait. Verse 3. So after more fasting and prayer, the men laid their hands on them and sent them on their way. Verse 4. So Barnabas and Saul were sent out by the Holy Spirit. They went down to the seaport of Seleucia and then sailed for the island of Cyprus. Verse 5. Sabay-sabay. There in the town of Salamis, they went to the Jewish synagogues and preached the word of God. John Mark went with them as their assistant. Okay, so Jerusalem church reached out to the cities and towns like Jerusalem, Judea, and Samaria, while Antioch, the Antioch church was called to reach out the nations in Asia Minor. Palaki ng palaki. Actually, merong pangatlong church na gagawing mission jumping board ni Paul, pero hindi na nangyari kasi namatay na siya. Una ay Antioch. Nung naabot niya ng Asia Minor, ang pangalawang church na gagawin niyang jumping board, kasi yung Jerusalem to Antioch, yung Antioch to Asia Minor, and then yung Rome. Yung Rome, sabi niya sa mga taga-Roma, pupunta ako sa inyo, dadaan ako sa inyo, at tulungan niyo ako para mapagmisyonan ko ang Espanya. So, ibig sabihin, yung Spain, nababanggit na sa Bible. If you will read the book of Romans, you can see the name Spain. Sabi ni Pablo, dadaan ako sa inyo sa Roma, pero tulungan niyo ako, magmimisyon ako sa Espanya. Tapos imagine, kung nakaabot si Pablo sa Espanya, at ang Espanya nasakop tayo, biblical Christianity sana tayo meron ngayon, Di mo ba? So, dire-diretso lang si Pablo sa pagmimisyon. This is the reason why the bigger the mission we have, greater the passion we should have to accomplish it. Can you say amen to that? Mas malaki yung mission na gusto nating maabot ng Diyos sa pamagitan natin. Mas maigting yung ating pagnanais na maabot yon. Mas malaki ang puso natin sa pag-abot sa bagay na iyon. As a church, we need to have an ablaze passion for mission. Kailangan natin na nag-aapoy na pagnanais na maabot o humayo para maabot ang iba. Now, what are the important elements to have a passionate heart for mission? Ano ba yung kailangan nating meron tayo para magkaroon tayo ng ganong passionate feeling to participate in mission? Ito, number 1. Let's read together. Sabay-sabay. The powerful work of the Holy Spirit. Ang mission hindi atin. Sabi mo sa katabi mo, ang mission hindi atin. Sige, huwag kayo kumausap sa hangin. Makipag-usap ka talaga. Mo, ang mission hindi atin. Tandaan nyo, malinaw yun. Pakinggan nyo ako. Ang City of Hope hindi pag-aari ni Pastor Ferdy. Okay? Nung nagpa-reserve ako rito, akala nila may area po nito eh. Ano pa pangalan nila? Ferdinand. Ano apelido? Ventura. Ventura. Titigan ako. Akala nila yung may-ari na. Pero even the City of Hope is not mine. This is God's. Ang mission hindi atin. Ito'y sa Diyos. Amen po ba? So, sino ang may gusto ng mission? Unang-una ang Diyos. Sino ang may kagustuhan na maligtas ang tao? Siya. Bago tayo. Tayo nga, tamad pa eh. Hello? Sabi ni Pastor, mag-evangelize. Mas masarap mag-mall. Di po ba? Kung sino gusto maligtas ang tao, walang iba kundi ang Diyos.
At kung gusto mo magkaroon ng malaking puso sa pagmimisyon, you need the work of the Holy Spirit in your life. Kailan mo hilingin sa banal na Espiritu na gumawa sa iyong buhay. Si Pablo, bago naging Pablo, gumawa ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. Doon sa ating binasa, nakita natin yung gawa ng banal na Espiritu. The Acts is not just the mission words of the apostles. Sabi nila, yung book of Acts is Acts of the Apostle. No. Primarily, the book of Acts is Acts of the Holy Spirit. The work of the Holy Spirit. Amen po ba? Try to read again the book of Acts. Kung meron kayong Bible, basahin nyo isang upuan. At guhitan nyo yung mga bagay na kung saan nandun ang banal na Espiritu gumagawa. Mapupuno nyo ng guhit ang book of Acts. Why? Because book of Acts is the word of the Holy Spirit. Can say amen to that? Amen. At ako niniwala, seed of hope, naging seed of hope because of the Holy Spirit. Amen. Because of His word, not my word, not anyone's word, but God's word. Amen. Tayo nagpa-participate lang. Tayo ay nakikibahagi lang sa kanyang paggawa. We, the church, are just participating to what God is doing for the salvation of the sinners. Sino pwede makapagbago ng puso? Walang iba kundi ang Diyos lamang. Amen. Tama po ba? Pero kailangan natin makibahagi. Kailangan ng Diyos, kanina yung kinatal mga kabataan. Di ba? Sila yung bibig ng Diyos. Sila yung kamay ng Diyos. Pupuntahan ng mga nangangailangan, no? Sa pamagitan nila. Amen po ba? The direct participation of the Holy Spirit in sending out Saul and Barnabas to Asia Minor is evident. The Holy Spirit speaks. Diba? Sabi ng Banal Espiritu, doon sa binasa natin, sinabi ng Banal Espiritu. Hindi ko alam kung audible o narinig. Narinig ba nagsalita ang Banal Espiritu? Pero according doon sa nabasa ko, mamaya mabasa rin natin, malalaman mo ang nais ng Banal Espiritu kapag, mamaya, pag-usapan natin. The Holy Spirit chooses, siya pumipili. The Holy Spirit calls, siya tumatawag. And the Holy Spirit sends out. Ang Banal Espiritu ang nagsusuko. Okay? Sabi mo sa katabi mo, harapin mo uli. Ang Banal Espiritu nagsasalita. Ang Banal Espiritu ay pumipili. At baka ikaw yun. Ang Banal Espiritu ay tumatawag. Sabi mo, huwag ka magbingi-bingihan. Ang Banal Espiritu ay nagsusugo. Sabi mo sa katabi mo, huwag matigas ang ulo mo. Tama po ba? Basahin natin. Baka sabihin nyo, wala sa Biblia. Okay, verse 2. Sabay-sabay. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y pinili ko para sa tayong gawain, inilaan ko sa kanila. Kasunod na talata, verse 4. Dahil isinugo ng Espiritu Santo sina Bernabe at Saulo. Ang Banal na Espiritu, nagsasalita, nagsasabi, pumipili, nagsusugo ng mga hahayo para sa mission. Sabi nga, mission is primarily God's initiative and work through the inspiration, direction, and guidance of the Holy Spirit. Mga kapatid, kung hindi natin kasama ang Diyos sa gawain ito, walang kasaysayan ang lahat ng ito. Kapag hindi natin kasama ang Diyos sa gawain ito, hihinto na ako sa paggawa. Pero nararanasan ko, ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Amen. Ang seed of hope lumalago, hindi pinipilit. Hindi pilit. Hindi pilit. Patuloy na gumagawa sa puso ng bawat isa. Patuloy na tumatawag. Patuloy na kumikilos sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Wag lang tayo matigas ang ulo. Maging masunurin lang. Ha? Our role is only to be available, obedient, do our best, and be willing to get out of our comfort zones. Ilang kailangan natin gawin?
Dapat available ka. O, sabi mo ulit sa katabi mo, sabi mo, dapat available ka. Dapat obedient ka. Dapat masipag ka. Dapat di ka mapili. Okay, baguhin natin. Dapat di ka maarte. Be willing to get out of our comfort zones. Can you say amen to that? Gagamitin tayo ng Panginoon. Pangalawa, the significant role of prayer. Yung mahalagang bahagi ng panalangin sa pagmimisyon. Sabi doon sa verse 2 sa English, one day as these men were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, appoint Barnabas and Saul for the special work to which I have called them. Sa Tagalog, habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y pinili ko para sa tayong gawain inilaan ko sa kanila. God is working in and with His people. Amen po ba? Amen. Every time they pray and fast. Di ba? Lagi natin sinasabi, kapag tayo gumagawa, meron tayong ginagawa. Tama po ba? Sabi natin, pag tayo may ginagawa, may ginagawa. Kapag tayo dumadalangin, ang Diyos may ginagawa. Amen po ba? Amen. Mahalaga ang pananalangin. Lalo na kung may pag-aayuno. God is working in and with His people every time they pray and fast. Fasting is one of the best ways to find His perfect will for His people. Pag mag-ayuno, kaya nga nalaman nila sinong padadala. Kapag ikaw nag-aayuno, mas nalalaman mo ano ang nais ng Diyos. Kaya lang, minsan, masipag tayo mag-ayuno kapag yung desire lang natin. Diba? Lord, gusto ko talaga siya. Kahit 1 week, magpa-fast ako. Hindi naman para talaga doon yun. Bagaman, kailangan din. But primarily, do it for the mission. Amen po ba? Tama po ba? Numingiti si Pastor JP. Hindi ko alam bakit. Ha? One of the best way to find God's will. But God's will is not only for the lifetime partner. Ha? Sabi nga ni F.F. Bruce. Let's read together. Sabi ni F.F. Bruce. Let's read. There are indications in the New Testament that Christians were especially sensitive to the Spirit's communication during fasting. Amen po ba? Alam niyo, mahalagang Christian discipline to na hindi na nagagawa. Mahalaga, naglalakihan dyan natin. Mahalaga, may panahon tayo ng pag-aayuno. Panalangin at pag-aayuno. I challenge our pastors here and leaders, no? Yung mga pastors natin at yung mga leaders natin, yung first week ng 2024, ilaan natin sa pananalangin at pag-aayuno. Leaders, pastors, can you say amen to that? Amen. O, kasama yung workers, amen po ba? Amen. Mahalaga yan. Mahalaga. Kailangan natin ng tulong ng ating Diyos. Verse 2 said, habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y pinili ko para sa tayong gawain, inilaan ko sa kanila. Habang sila'y nag-aayuno. No? What was the reason behind Barnabas and Paul's passionate mission work? Ano ang dahilan? Barnabas and Paul were passionate in the mission work because it was told to them by the Holy Spirit. Di ba? Ang Diyos ang nagsabi, humayo ka. At sila'y humayo. At di na tumigil. Ang aking magulang, gusto nila sa akin maging electrical engineer. Pagka-graduate ko ng TUP, yun yung picture na yun. Yun yung mga itsura ko nun. Pagka-graduate ko ng TUP, saglit ako nag-training sa Meralco, nagtrabaho. And then after that, sabi ko,
malakas naging calling ng Lord sa akin. Talagang hindi ko mapigilan. Umiiyak ako habang nagtatrabaho. Umiiyak ako. Sabi ko, ako nandito sa trabaho to. Gusto ko maging pastor. Pagkatapos pag-uwi ko, nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi niya, pwede wag ka magpastor. Maghihirap ka. Pagkatapos hindi ako pumunta ng PMI. Ng PMI, yung Philippine Missionary Institute. Punta ako sa bahay ng isang miyembro. Iyak lang ako na iyak. Kasi alam kong nais ng Diyos na ako'y maging isang pastor. At nung ginawa ko yung decision na yon, talagang hindi ako umasa na ako'y tatanggap ng tulong sa pamilya. Pero kailanman hindi nagkulang ang Diyos. And then later nakita nila, hindi pala totoo. Hindi pala totoo yan. Na ang biyaya ng Diyos hindi lang sapat. Labis pa. Palapakan natin ang Panginoon. One of the reasons for growth, praying Christians were filled with the Holy Spirit. Sabi ni yung father of the church group, Donald McGabran, sabi niya, isa sa reason ng paglago ng isang iglesia ay ang mga Kristiyanong nananalangin puspos ng banal na Espiritu. Prayer meeting of the leaders of Antioch is also one of the proofs that corporate prayer is powerful. Especially if we pray for the reaching out of the lost. Ako, ang aking suggestion dito sa Dasmariñas, mas damihan ang prayer meeting. Kung kailangan araw-araw mag-pray. Kung kailangan araw-araw mag-fasting. Araw-araw mag-fasting, matipid pa. Hindi nakakain eh. Pero malaking tulong sa ating gawain. Amen po ba? Mateo 18, 19, sabi nga noon, inuulit ko na kapag ang dalawa sa inyo ay nagkasundo dito sa lupa tungkol sa mga bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin niyo para sa kanila ng aking amang nasa langit. There's power in corporate prayer. Amen po ba? Amen. Instead na pag-usapan natin ng ano-anong bagay, instead na may mga bagay na ginugugol na lang natin yung oras. Ano tawag natin doon? Pinapatay na lang yung oras. Manalangin na lang sama-sama. Malaki pa ang bunga. Amen po ba? Pangatlo. Basahin natin sabay-sabay. The participation of the whole church. Paano lalago ang church? Dapat ang buong iglesia ay sama-sama. Verse 1 said, among the prophets and teachers of the church at Antioch of Syria were Barnabas, Simeon called the black man, Lucius from Cyrene, Manaen, the childhood companion of King Herod, Antipas, and Saul. No? Ito yung offices of leaders in the church. No? Nagbabago. Una, mga apostles. Pagkatapos ng mga apostles, pumili ng mga elders. Pagkatapos ng mga elders, ngayon, dito sa binasa natin, prophets and teachers. Alam niyo yung prophets, katulad din yan ng mga pastor. Mga pastor prophets yan eh. They are proclaiming the truth. Okay? Sila yung nangangaral ng katotohanan. Kaya, we're also doing the work of the prophets. No? Kaya yung mga pastors, nagpipreach sila ng katotohanan. That's also work of the prophets. So, most probably, yung lima na nag-meeting that time, sila yung mga preachers ng mga house churches. Tandaan natin, walang mga katedral o walang mga physical church building noon. Nagtitipon sila sa mga house. Okay? Mga house churches sila. Some of the missiology suggest that these leaders in Antioch came from different house churches with different ethnicity. Di ba yung isa, Negro? No? African. Yung isa, taga Cyrene. Maybe Arab. Yung isa, pure Hebrew. Si Manaen. Mayaman. Di ba? Kababata, kaibigan yung Herod. And then, yung dalawa, si Barnabas and Paul. Now, different ang kanilang mga ethnicity, yet nagkasundo sila. Sabi rito, Barnabas was a missionary sent by the main church in Jerusalem. Simeon the Niger was a pastor of a house church for the black people.
Next, Lucius from Cyrene, an Arab, was a pastor of a house church for Arab people. Manaen was a Jewish Christian and probably representative of Jewish Christians, Jewish Christian church. Okay? And then Saul or Paul, a Hellenist, was Barnabas' mission body. No? And all of them, regardless of different cultural backgrounds, agreed to work together to reach the ends of the earth. Napakahalaga na ang iglesia ay nagkakaisa para sa mission. Doesn't matter kahit anong denomination. Okay? Doesn't matter. Yung ibang denomination, hindi natin sila kakumpetensya. Kasama natin sila, katuwang natin sila sa pagtupad ng Great Commission. Amen po ba? Amen. There's no jealousy among them. No? Nung pinili ng Holy Spirit, okay, I choose Barnabas and Saul. Ano sabi ni Manaen? Ano sabi ni Simeon? Ba't hindi kami? Ba't hindi kami? Bakit silang dalawa? Okay, sabi ni Manaen, ako'y mayaman, ba't hindi ako? Bakit yung dalawa? Hindi. Sila'y tinanggap nila na tama yan ang sila talaga dapat, silang best na ipadala. No? Alam nila yun ang kalooban ng Panginoon. Though they have same gifts, no? Sila'y prophets and teachers. Walang jealousy. They all agreed that Barnabas and Saul were the best, no? The best persons to do mission for the Gentile people. Bakit kaya? Isang reason. Parehas si Barnabas at si Saul na mga Hellenista. Sabi natin Hellenista. Ano yung ibig sabihin ng Hellenista? Sila yung mga Hudyo na fluent sa Greek. Mga Hudyo na fluent sa Greek. Siguro, yung Niger, marunong mag-Greek pero hindi fluent. Yung taga-Arab, taga-Cyrene, can speak Greek pero hindi fluent. Lalo na yung Hebrew. No? Yung Jew, si Manaen. So, itong dalawa pwede. Kasi hindi na nila kailangan mag-aral pa ng matagal para matuto ng language, ng culture. They can share the gospel easily, no? Sa mga Greek people, to the Gentiles, among the Gentiles. Kaya sabi nila, they are the best people. Tingnan natin to. Yan, different roles in mission. Sa church, merong sent outs. At yun nga, si Barnabas and Paul. At meron din senders, yung mga naiwan. The Simeon, Lucius, and Manaen. Sila yung nagpatong ng kamay sa kanila. Listen, may sent outs, may senders. Amen? Tatanong mo yung katabi mo, ano ka sa dalawa? Ikaw yung hahayo o ikaw yung magpapahayo? Ha? Ikaw yung hahayo? Ikaw yung magpapahayo? Okay? Ano trabaho ng sent outs? Yeah, they speak Greek. They are itinerant preachers and teachers. Ang number one responsibility nila is to share the gospel. And yung senders, no? Commission the sent outs. Sila yon. They are the source of, sila yung magbibigay ng prayer support, moral support, and financial support. Lahat kasama. Amen? Sabihin natin sa katabi natin, lahat kasama. Walang exempted. Hindi ka exempted. Amen po ba? Sabi ni Donald McGabran, one of the reasons for growth, ito yan. Sabay-sabay natin basahin. One of the reasons for growth, minister, layman, or missionary dedicated his life to planting churches. Isang araw, nagkaroon kami ng Christmas party sa isang OBS. Doon sa tatlong OBS na nag-join. Hindi lang tatlo pala. Kaya niya, mga 5 siguro yan. 5 OBSs na. Na si Sister Lynn, 2 hawak. Nanay, 2 mahawak niya, nanay. Sister Cathy, 1. Yung iba rito, hindi ko nakilala. Hindi ko nakilala yung iba. Dahil sila may hawak ng Outreach Bible Study.
Tingnan niyo ang church kapag lahat kalaho sa pagmimisyon. Si Pastor, walang Bible study si Pastor. Si Pastor Ferdy, walang Bible study dyan. But the church is going. Why? As a church, let's work together, no? To fulfill the Great Commission given to us by the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Number 1, let's ask the work of the Holy Spirit sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Number 2, tayo patuloy na manalangin. Manalangin, manalangin at manalangin. Number 3, mag-involve tayo. Kung bahagi ka ng church, kasama ka sa trabaho. At tanong mo yung katabi mo, bahagi ka ba sa church? Pakinggan niyo to, ha? Pag hindi, pag sinabing hindi bahagi ng church, sabi mo, libag ka pala. Hindi ka bahagi ng katawan. Pag di ka bahagi ng katawan, ikaw ay libag. Ano gusto mo? Bahagi ka ng church. Pag bahagi ka ng church, bahagi ka ng katawan, kasama ka sa trabaho ng paghayo, ng pagmimisyon para sa kalulatian ng ating Diyos. Amen po ba? Tayong lahat ay tumayo. Of course, yung iba hindi walang kakayanan para makahayo. Sa maraming reasons. Yung iba, apostolic ministry, nag-aalaga ng apo. Busy sa pag-aalaga. Yung iba, busy sa work, busy sa business. Yung iba, in one reason or another, hindi makahayo. Pero, you can be part of mission. No? Kasama ka pa rin. Katulad ni Manae, ni Simeon. Sila yung mga nagsusupport. So, our money can support the missionaries. No? Our prayers can support. Our encouragement can boost, no, the courage ng ating mga missionaries. So this time we will have our offering, and as we give this offering, let's offer this for His mission, para sa kanyang gawain. No? Dalangin natin na ang Diyos ang patuloy na kumasangkapan sa iglesyang ito. Maabot. Alam nyo, ang Dasmariñas, one of the most strategic place for mission. Merong mahigit 1 milyong tao nakatira sa lugar na ito. Kahit maraming pang iglesia itanim dito, pwede pa. Pero kailangan natin ng mga manggagawang hayo rito. Kasama natin sila sa prayer. And as we sing this song, and as we give our offering this afternoon, handa natin ating mga offering, ay i-dedicate natin ito lahat para sa misyon ng Panginoon. Hawakan natin ang ating mga offering at ipanalangin natin. Hawakan natin ang mga offering natin. Ito para sa misyon ng Panginoon. Especially dito sa Dasmariñas. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po na sa pagkakataong ito, we can be part of your mission, of your work here in Dasmariñas. We want to offer this to you, Lord, believing that by this effort by your church, marami ang maabot, marami ang babahaginan ng mabuting balita sa pamagitan ng mga lingkod mo na inihayo sa lugar na ito. Pagpalain ang mga salaping ito, kasangkapanin sa patuloy na paglawak ng Ebanghelyo
sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, na kailanman di ka nagkulang, na kailanman magpala ka, di lang sapat, labis pa. Gantihan mo ang mga anak mo na may generous heart, na naglalaan ng kanilang kakayanan para sa iyong gawain. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things. Lifted up, defeated the grave, raised to life. All God is able in His name. We overcome, for the Lord our God is able. God is with us, God is on our side. He will make a way. Far above all we know, far above all we know, He has done great things. Lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name, we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name, we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened up. He will never fail us. He will never fail us. Lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name, we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name, we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Let's all stand. Niling ko yung mga OBS na lang, OBS leaders dito sa Dasmariñas. Dito na lang, tumayo. Dakilang Diyos ang Ama po dahil Ikaw ang tumatawag, Ikaw ang pumipili, Ikaw ang nagsusuko. Nakita mo mga anak mong ito. Bilang isang iglesia, gusto namin ipanalangin na bigyan niyo sila ng
kalakasan, ng kalusugan sa bawat araw. Bigyan sila ng katalinuhan, Panginoon, sa pagpapahayag ng mabuting balita. At bigyan ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu upang sa bawat pagbabahagi nila, Panginoon, maunawaan, tatanggapin ng buong puso ang mga salita mo na nagbibigay ng kaligtasan sa sinumang sasampalataya. Pagpalain mo ang mga anak mo ito. May mga struggle, Lord, in the name of Jesus. We rebuke. Tanggalin yung mga bagay na yan. Alisin ang hiya, takot. Alisin ang pagmamalaki. Alisin ang mga kahinaang ginagawa ng kaaway. At hayaan sila maging mga asin at ilaw mo sa lugar na ito. Bilang sa iglesia, na isa ipanalangin, at tanggapin nila ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo. At hayaan, mahayo sila bilang mga mabubungang anak mo sa iyong basan. Kailang Diyos minsan pa pagpalain ang hapong ito. Pagpalain patuloy ang aming fellowship, aming sama-samang pagdiriwang ng ikatlong anibersaryo ng iglesia mo sa lugar na ito. At ikaw mo ang iyong mayamang paspas bendition sa bawat sa amin. Pagpalain mo, O Diyos, kami na nawa tanggapin namin ang kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa banal na Espiritu na nanahan sa amin. Huwag pagkukulangin kami, Panginoon, sa mga kailangan namin. Punuin kami na lahat ng pagpapalang kailangan namin. Dahil kay aming Ama, lubos kung magmahal sa amin. At patuloy na iingatan sa samahan. Maranasan ang iyong pabor, pagtagumpayin, anuman ang aming gagawin. Balik lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, sa Espiritu Santo. Amen! 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 Lahat ng papuri.